Pero yun nga balita ko nga, doktora, ay dumadami ang kaso ng cervical cancer dito sa Pilipinas. Yes, Kumusta yes. po ang rate ngayon? So tumataas nga siya, no? So ang number 2 lang siya, next only to breast cancer. And ang masama doon, marami sa mga pasyenteng nakikita namin ay nasa advanced stage na or yung tinatawag nating stage 3. Kasi nga hindi sila agad nagpapakonsulta, medyo late na. Na unfortunate kasi madali naman sana siyang ma-prevent kasi meron nga tayong screening, nabanggit mo nga kanina, at meron din tayong bakuna para sa pag-iwas sa cervical cancer. Opo, opo. So Doc, para po sa mga nakalimot na or needs a refresher, muli, paano po ba to nakukuha and at the same time, paano din po ba ito ma-detect? Okay. So una, gusto ko muna sabihin na ito ay cancer sa kwelyo ng matres. So yung pinaka-opening ng matres, no? So at itong cervix ay madali sanang makikita, no, kung nagpapatingin lang po tayo sa ating gynecologist or obstetrician gynecologist, madali itong makita na sa pamamagitan ng tinatawag nating speculum exam, nakakapa din ito. At yun nga, so nakukuha po ito, so in 1999, na-discover ito at nanalo ng Nobel Prize na naka-discover na isang virus ang nagkukos nito. No? So they found that 99.7% ng mga babaeng may cervical cancer ay positive for the human papilloma virus. No? So it's a virus that's sexually transmitted. Pero gusto ko sabihin na hindi siya yung iisipin natin, naku, sexually transmitted, STD na para may stigma. No? Kasi pag tiningnan mo yung datos, 8 out of 10 women will be positive for HPV at any point in their lives. Tapos sa mga lalaki nga, 9 out of 10. Basta kahit nagkaroon ka pa lang ng isang sexual partner, pwede kang maging positive. Ngayon, ang ano natin ay yung pagiging positive, hindi ibig sabihin magkaka-cancer ka agad. Pero kung mapabayaan, hindi ma-detect, pwede itong magkaroon ng changes sa kwelyo ng matres at yun yung pwedeng mag-lead to cancer kung mapabayaan. No? Opo. So Doc, yun lang po ba yung way para magkaroon nito through sexual contact? Meron mga pagsusuri na pwedeng sa maliit na porsyento, pwedeng hindi siya caused by the HPV or yung tatawag natin non-HPV na cervical cancer. Pero majority, it's caused by this human papilloma virus. Opo. Sintomas po, Doc, ano pong mga unang napapansin? So ang usually nangyayari, pag meron ng bukol, yung pagdurugo. Dinudugo in between ng regla or dinudugo pagkatapos makipagtalik, no? Or after sexual contact. Okay. So usual, yun nga, no? Yung Pasakit ba, Doc? pinaka-prominent. Kasi sabi nyo, usually late na siya nadedetect. So, I would think na hindi nagrereklamo siguro or walang nararamdaman yung So umpisa kasi wala, ano? So para, lalo na kung nireregla pa yung babae, minsan hindi nila naiisip na abnormal ito, yung pagdudugo nila. Tapos wala rin ng sakit. Sumasakit lang siya kapag lumalaki na or kumakalat na yung cancer kasi napupunta na siya sa may balakang. So dun yung nagkakaroon na ng pain sa may balakang at saka pag lumalaki na yung bukol, sumasakit na, no? Pero otherwise, sa early part, hindi pa. So Doc, kapag may pagdurugo na po, at what stage na po siya usually? Usually may bukol na talaga. So, kahit early stage pwedeng magdugo na kasi Opo. meron ng bukol. Kaya nga ang gusto namin sana, ma-detect siya bago pa maging bukol. Kasi kapag nag-positive pa lang dun sa tinatawag nating HPV, pwede rin may makikita ng changes dun sa kwelyo ng matres, sa cells pa lang. So, wala pang bukol. Pwede na natin ma-detect sana siya. Opo. And I'm sure, Doc, isa po sa inyong mga advocacies is really early detection. Yes, Opo. yes. So, gaano po ka-importante yun as how young kaagad pwede magpa-screen, magpa-test? Okay, so ngayon sa base sa ating yung ating Philippine guidelines, we start at 30. No, kasi 30 years old 30 po. years old. Bakit? Kasi pag 30, yun na yung below 30 mababa yung incidence ng cancer. Saka kasi pag bata ka pa, nakiklear mo pa yung HPV infection. Pwede pang maklear. Pero pag 30 and above, yung human papilloma virus, nag-persist na siya. So nagsistay na siya dun sa kwelyo ng matres. And then pwede na siyang gumawa ng changes dun sa cells, no. Kaya 30 kami nagsistart and then we stop
at 65. No? Sa ibang bansa, 50, 55 days stop. Sa atin, 65 kasi may nakita kaming second peak. So, hindi ibig sabihin na pag menopause ka na, hindi ka pwedeng magkaroon nitong cancer na to. Minsan, yung second peak nakikita namin dun sa age na yun. No? So, kaya we only stop at 65 provided na normal yung mga screening mo prior to that. No? So, meron kang normal screening at 65, then we stop. Tulad po ba yan ng parang, for example, sa mammography to check for breast cancer na at the age of, I think, 40 ba to? Every year? Or every 5 years? Ito naman, kung kasi ganito, ngayon, meron na tayong may bagong data coming from the World Health Organization sa kabase sa lahat ng pag-aaral na we adopted also in the Philippines na yung screening ngayon, actually, ang primary method, yun na natawag natin na HPV test na. Kasi nga, di ba sabi ko kanina, kung ang nagkukos nitong cancer na to ay yung human papillomavirus, dapat kung negative ka nga, then hindi ka magkakaroon ng cancer na ito, di ba? Kaya kung yun yung test na una, yun na ngayon ang primary test, yung HPV test, at kung yun yung magagawa, pwede siya na every 5 years. Kung negative ka, every 5 years na. Pero since medyo mahal nga itong test na to, at hindi pa siya covered ng ating gobyerno, hindi pa. So, yung pap smear pa din, pwede pa naman ang pap smear every 3 years. Yun yung recommendation. So HPV test or yung pap smear every 3 years. Meron din tayo yung visual inspection with acetic acid. Dun naman sa mga remote areas, yun din yung ginagawa namin. Yung lalagyan ng parang suka or acetic acid. Yun yung every 3 years din yun. Yun, so. Okay. Meron na palang HPV test na talagang yun ang tawag kasi dati pap smear lang, sabi nyo nga visual lang or yung visual vinegar. inspection yung isa. Oo. How do you get this HPV? Yung HPV test. So, yun nga. So, para rin pap smear, no? So, sa pagpapasok kami ng parang speculum para makita yung kwelyo ng matres, then we get a sample. Tapos, yun na yung pinapadala sa lab para malaman. Or yung pap smear pa din, pwede pa rin yun. Pero, alternative nga siya while we transition hanggang ma-afford na natin yung tatawag na HPV test. In fact, meron pa nga niya ngayon na pwede nga self-testing yung HPV test kasi at nalaman natin, may pag-aaral na ginawa dito sa atin in coordination with DOH, yung self-testing pwede. Yung babae, bibigyan mo siya ng cervical brush and then a collecting device and then she'll insert it kasi kailangan lang makakuha ng sample inside the vagina or sa puerta. No? So, pagkuha niya, lalagay niya doon sa lalagyan and then she'll send it for analysis. And doon base sa pag-aaral na yun, 97% acceptable siya among the study subjects, no, yung Filipino women. So gusto pa nila na sila na lang. Actually, kasi nga, syempre, 'di ba? Kung kaya mo, ikaw na lang. So tinuturuan naman sila kung paano, may instructions. And then nagulat nga rin kami, akala namin nung una matatakot sila na mag-insert ng something into but may acceptable siya. So, pwede rin yun. Yun lang, hino-hope namin na actually na ano na siya, napag-aral na siya yung ating Health Technology Assessment Council. May positive recommendation na to the Secretary of Health para, ibig sabihin na aral na, base sa evidence na pwede siyang gamitin, cost-effective siya. Yun na lang ang panalangin natin, sana ma-approve na rin siya ng Secretary of Health para maging available na siya under the Universal Healthcare at makover na po siya para yung mga babae, pwede na siyang gamit as screening method kasi yun na yung best na method natin. Ayan, may nabibili po bang ganyan Meron. let's say, sa mga drugstores? Well, hindi sa ngayon kasi parang you still have to go to your provider, no? So to the doctor. And yes. they will, Tapos yun na nga, parang merong mga doctors sa kunyari, if you want a self-test, then at least they can instruct you first and then send mo rin dun sa lab, no? Pero yun po, crucial yun, na maging commercially available siya. Yes, oo. And also, At saka sana na ma-cover yung- siya ng ng PhilHealth. Opo. Oo, kasi mahal siya O, di bale bukas, nandito si Secretary Ted Herbosa. Sige nga. Sige Programa nga, sila Nina. dito. Ma-shoutout natin. Shout out, Sec Ted. Nako, friend natin yan si Sec Ted. Sana nga po nakikinig Actually, ang nung DOH. naman dati, nung nung nag-message ako sa kanya, nasabi ko, Sir, approve na po ng HTAC.
contact, may positive recommendation. Sabi naman niya, pag-aaralan nila at sana nga makover nga ng PhilHealth. Oo, kasi prevention sabi nyo nga, second leading cancer sa mga kababaihan. Number 1 is breast, cervical cancer. Diba ang dami na natin naririnig na nagkakaroon nito? And ang katakot-takot na gastos, diba? Kung sana na-test sila at nalaman nila ng maaga, hindi na tayo gagastos na. Yun na nga. Oo. Ganun kalaki. Ating kaibigan na nag-guest before, si Bella Fernando. Yes. Oo, oo. Survivor. Yes, and Oo, Survivor. oo. Talagang advocacy niya na spread the word about Oo. prevention sa cervical cancer. Doc, speaking of prevention, bakuna na po ba talaga ang paraan para makiiwas? Ang number 1, actually, abstinence, syempre, di ba? Pero hindi naman yun realistic, di ba? So, yun. So, bakuna. So, vaccination. Tapos, actually, yung mga, like, kunyari yung condoms, hindi kasi siya fully protective. Kasi meron tayong mga pag-aaral na skin-to-skin genital contact is enough. So, kumbaga, hindi kailangan ng penetration, skin-to-skin contact, genital is enough. So, pero yung condom pwede partially protective naman, no? So, may mga ganun naman tayo. Saka yun, yun yung mga primary prevention methods. So, at saka yung lifetime monogamy. Kasi kunwari, kung iisa lang yung partner from the start, wala na kayong ibang partner. And then, so wala namang HPV na makakasingit. Kasi alam mong isa lang yung partner mo. Isa pa Pero, yun. Doc, to be fair lang, for the, dun sa abstinence part na sabi, don't do any sexual contact na except to your husband or kung sino talaga yung partner mo. What if, syempre yung iba, realistically speaking, meron silang dating partner, di ba? Or first husband or whatever. Tapos 10 years later, di ba, saka siya lumitaw, pero pero hindi naman siya nag-cheat. You know what I yun mean? Nga, Yes, yun yes, yes. yun ang lagi ko sinasabi. Kawawa naman yung mga naging loyal sa partner nila. Pero kasi sabi nyo nga, mabagal yung growth ng cervical Yes, kasi nga, cancer. yun yung lagi ko sinasabi sa mga patients, no? Kasi minsan may ganyan, bagong kasal, tapos nag-positive. Di syempre sinasabi ko, kung nagkaroon kayo ng partners previously, then you could have acquired the HPV infection from those partners. It doesn't mean na may concurrent partner na, kasi may ibang STDs like gonorrhea, that's within 2 weeks. May concurrent partner. Pero yung pag HPV, pwedeng years ago. Kasi nga, di ba sabi ko kanina, 8 out of 10 women would be positive at any given time during their lifetime. As long, kahit na one sexual partner. Sa males, 9 out of 10. So hindi siya commonly acquired, commonly transmitted. Kasi bakit? Kasi yung HPV, hindi ka magkaka-discharge. Kasi di ba yung sabi ko kanina, yung symptoms of bleeding, yun yung pag meron ka ng bukol. Pag wala pa HPV pa lang, hindi ka naman magkakaroon ng symptoms, wala kang discharge, walang itchiness, nothing So, yun. So, madali siyang masalin kasi wala kang sintomas, walang nakikita yung partner. So yun. So, madaling So, kaya nga, pati lalaki ay carrier. Or sila naman po talaga ang carrier. No? Siyempre, pwede naman din yung babae. Pero, yung babae yung nagkakasakit. ang kasi siya may cervix ang malungkot, yung babae carry the burden of the disease. So, the males, wala silang symptoms hindi rin sila like when we had the study looking at kung meron kami makukuhang specimen for penile cancer, halos wala. Nakarating na kami sa Cebu, sa ibang provinces to get slides for yung penile cancer kasi nagtitingin kami anong kind of HPV meron sa Pilipinas. Wala kami halos nakuha kasi hindi siya talaga very common yung penile. Okay. So, and HPV rin yun. HPV rin yun. Di ba yung HPV, siya rin yung, tama ba, warts and others? Yes, yung naman, yung low risk. Kasi yung nagkakos ng cervical cancer, penile cancer, anal cancer, that's yung high risk HPV. Yung low risk, yun naman yung mga nagkakos ng condyloma or yung warts, no? So, low risk naman. Pero HPV rin yun. Kaya lang low risk. STD siya. Oo, ganun din. So, pagka nag-HPV vaccine ka, so hindi lang yung cancer ang covered. Oo. Merong mga bakuna na it covers also yung low risk. Yung mga warts and all that. Ngayon, ang lalaki, di ba, Doc? Pwede rin mag-HPV vaccine. Pwede din. Oo. Sabi nga namin, yung mga lalaki pwede din. Yun Dapat nga lang, Doc, kasi sila yung carrier. Hindi ba ganun yun? Yun nga lang, parang laging ang tanong yan sa amin. Kunyari, in a country like tayo, limited resources, we vaccinate the women first. Kasi
mas cost effective, no? Pero kung on your own you want to vaccinate, kunyari ikaw mix, gusto mo vaccinate, Oh, why not? pwede naman. Oh. Or yung Kasi mga ikaw, anak nyo bakit na si lalaki, pwede nagpa-vasectomy, naman. ha? Yung asawa ni Ia Vil. Hindi Si ko naman Drew sinabi Arellano. magpa-vasectomy kasi hindi naman 5 yung anak mo. Hindi. Wala naman akong Diba plano si maglima. Drew? Wala naman akong plano maglima. Okay na kami sa dalawa. Okay. Sorry. Sorry, Doc. Tama. Hindi. Hindi, tama. On your own, di ba, Doc? Diba? I mean, if kaya naman, you have the resources. Oo, Why not? oo, Opo. oo. Tsaka sa ibang countries na they have all the resources, then they vaccinate both males and females. Opo. Pero sa atin, we said prioritize the females Opo. mo. Yes. May And mga what age? katanungan. Last question about HPV vaccine. What age? 9 you can start na. 9 years old, talaga, yes. Doc. Ang bata, Ang bata. no? Yun yung concern usually ng magulang like me. Bakit 9? Pwede ba when they're Kasi older? nga, di ba, bakuna siya so bago ma-expose. So usually, tina-time din natin. Maganda rin ma-time siya during menarche. Kunyari yung bagong unang regla nila. Kasi when they come to us, di ba, minsan sabihin mo, para ma-advise namin sila, sasabihin namin yung mga ano mangyayari sa changes sa body nila, sabay vaccination na rin. Pero, of course, kung 9 years old, gusto mo lang, dalhin mo lang sa physician para ano. Pero it's good kasi it's protective eh. Pero, and also, Doc, if you get it later, di ba, ang HPV vaccine magiging 2 beses na or 3. Tatlo May naman siya booster. talaga. Tatlo siya. Eh, kala ko ba merong may ibang isa lang? studies na pwedeng 1 dose for Opo. younger patients. Yes. Pero yun yung public health ano na yan. Kasi like looking at, yun nga, limited resources, pwede ng 1 dose. No? Iba pa yung ano. Kasi akala ko, pag less than 15 daw, Doc, tama ba? Pwede naman. Pwede 1 naman. dose Kasi yung lang, studies nga, lifetime na. ganon. Pero, usually we still give it for 3 and then, Ideally, tapos 3 pa wala rin. naman yung booster. No? So, 0 to 6. So, ibig sabihin, bigay mo ngayon after 2 months and after 6 months. Okay, kuha muna tayo ng flash report, Doktora, no? Mula kay Radyo Patrol, Trisha Lindo. Trisha? DZMM Radyo Patrol Flash Report. Trisha? Yes, Nina, nandito ako ngayon sa may bahagi ng Kalaw Avenue kung saan nagsimula ng magkatulakan itong mga release na nagpupumilit na makaraan o makalusot sa may US Embassy. Kanina, dun sa may bungad pa lang ng Kalaw Avenue, medyo mabagal yung kanilang naging paglakad. Pero habang papalapit ng makalagpas sa Mario Rosa at ilang metro na lang yung pagitan na dun sa mga polis, yung iba medyo tumatakbo na at sabay-sabay na tumutulak ngayon itong mga relista. Yung hanay ng pulis na ngayon nakikita ko niya na humaharang sa may Rojas Boulevard, hindi siya yung karaniwang bilang ng hanay na nakadeploy dito. Kung noon ay dadalawa, iisa lang yung linya. So nakikita ko ngayon nasa 10 na o mas kumakapalalo yung hanay. Pinakantabay na rin na truck ng BFP sa likod na kumbaga naka-ready na magbuga ng tubig anytime na magpumilit itong mga rallyista na ito. Itong dami linya ng mga rallyista, ilang metro din yung haba, halos sakop nila kanina yung Kalaw Avenue. Kanina din, madagdag ko na niya, bago pa sila makadikit dito sa mga shield ng pulis, may sumubok pang pulis ang humarang sa kanila. Isang pulis yung karaniwang nag-negotiate yung human rights officer. Pero kahit pa hinarang sila kanina, niya ay patuloy sa pagmarcha itong mga rallies na ito. Ang tabayanan yung karagdagan detalye ng balitang yan dito lamang sa DZMM Trish. at kanabalitang konfirmado. Yes. Trish, mix ito, no? Trish, bakit? Bakit may rally ngayon dyan sa may US Embassy? Oo, itong pagtitipon nila, Mix, ito yung para ngayong araw na Labor Day. Yung ginigiit nila ay iba't iba Siyempre, mostly dyan yung, o yung major na panawag nila dyan ay taasan yung sahod dito sa US Embassy. Kaya target nila ay para sana mapalakas pa yung kanilang panawagan na matigil na yung gera ng Israel at Iran. Sa dalang sa amin, nakita ko dito nagkakapaluan banda doon sa may kabilang side, right side o left side ko. May nakita ko pumapalo dito na release. Mukhang releasista to, hindi ko lang maayinagan, pero ito tinataas ng mga pulis na sa harapan na permission yung kanilang nakikita ko may binabato na
mula dun sa mga hanay ng ralisa. Ang target kasi ng MIGS ay makaabot sa US Embassy para yun nga, gaya ng sabi ko kanina, mapanawagan yung itigan ng giyera. Kasi sinasabi na itong giyera na to, itong krisis nito ay nagiging ugat na mas lalong paghihirap ng mga Okay. manggagawang Pilipino. MIGS, balik Okay. na kayo. Maraming salamat sa iyo. Trisha, mag-ingat ka dyan. Yan po si Radyo Patrol, Trisha Lindo. DZMM Radyo Patrol Flash Report. Balikan po natin ang ating Dr. Serbisyo. Before we wrap up, Doc, meron nag-message sa YouTube si Jane at si Arel. Tinatanong po nila kung ano ang gamot ng adenomyosis at makakatulong raw ba ang healthy diet para ito ay mawala. Itself, hindi, no? So, kailangan magpatingin po kayo sa inyong gynecologist para po malaman kung pwede pa na gamot lamang o baka kailangan na po ng operasyon, no? And yung kay Arel, just to add, 39 years old, I have adenomyosis, multiple myoma, and cyst on my left and right ovaries. Ang dami. Oo, ang I dami. experienced pain before, during and after menstruation. Sometimes, may minimal bleeding before period. Tinatanong niya, should I be worried that this condition might lead to cervical cancer? Hindi naman. So, yung pagdurugo, maaaring dahil yung myoma ay nasa loob ng matres o kaya naman dahil din dun sa adenomyosis. No? So, maganda na makapagpatingin sa iyong gynecologist para malaman. No? At maraman din natin kung kailangan ng operasyon o po pwedeng gamot lang. Tapos, magpapascreening ka na din. No? Sabay mo na. Sabay mo na yung Oo, screening. oo. Oo. Kasi sabi nga po natin, virus ang cervical cancer. It's caused Yes. by the HPV virus. All right. Doc JJ, maraming salamat for your Maraming time. salamat din. Thank Thank you, you. Doc. Thank you for being our Dr. Serbisyo of the Day. Doc JJ Hermar, ang ating OB, oncologist, past president ng Society of Gynecologic Oncologists of the Philippines, and of course, Prof sa UP College of Medicine. Ang hirap pumasok dyan. Doc, grabe. Alright, maraming salamat, Doc JJ Hermar. Thank you. Thank you po, Doc.